Gandang hapon sa ating lahat. Tayo ay maganda na makinig sa salita ng Diyos. Hingin po muna natin ang tulong ng Banal na Espiritu. Tayo dumako sa panalangin. Dakilang Diyos, kami ay patuloy na lumalapit sa inyo at humihingi ng lakas mula sa inyo na ma-endure ang panahon ngayon, ang oras ngayon, na kami ay makapag-focus pa rin sa inyong salita. Alam namin na ito ang pinakamahalaga na dapat naming gawin ngayong hapon na ito, but we also recognize yung aming kahinaan and even the work of our enemy. Kaya dalangin namin, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng kakaibang lakas upang sa ganon ay makinabang kami sa inyong salita. At nawa ay lahat ng magiging aplikasyon at bunga nito sa aming buhay ay maging para lamang sa inyong kaluwalhatian. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa loob na ng 5 buwan ay nagpapatuloy pa rin ang ang digmaan sa Gaza Street Strip doon sa pagitan ng Palestinian militant group na Hamas and Israel. At ito ay nagsimula noong October 7 matapos na lusubin ng Hamas ang Israel, ang mga tao ng Israel, and that's why hanggang ngayon ay gumaganti ang Israel sa Hamas, nagsesend ng mga bomba even near sa mga hospitals doon sa Gaza Strip. We can know for sure na yung mga tao na nandun sa ground zero and even sa mga nakapaligid sa lugar na yon, they are aware that there is a war going on dahil yun ang nararanasan nila. And ganun talaga kapag merong war na nangyayari. But we know na bilang mga Kristiyano, there is also a spiritual battle that is going on sa ating kalagitnaan. Ay, hindi man ito nararanasan natin sa ating paligid, but in the realm of the spirit, the spiritual realm, nandoon ang pag-atake ng kaaway at ang punteriya ay tayo-tayo din. So, hindi man natin nararamdaman sa ating paligid ang gawa at lalang ng kaaway, but we cannot deny the fact that we are at war. Maybe sa tingin mo parang you're just nandito ka, nakarating ka dito kaninang umaga, pero hindi mo napansin that bago ka palang pumunta dito or kagabi pa lang, meron ng spiritual battle that has been going on. Siguro hindi mo lang nararanasan or napapansin, but maybe nagkaroon ng conflict between you and your spouse, yung mga ganong bagay, and even siguro pagpunta mo dito, you're struggling to mix in para makipag-fellowship, you're struggling with maybe you're fighting this sin of malice against one brother at nahihirapan kang makitungo sa kanya na in a proper way, a Christian way. Tapos o kaya you're battling against this yung parang pagpunta mo dito na self-centered yung approach mo, na you just want to feel blessed at hindi ka nagpunta dito to be a blessing to someone and to worship really ang Panginoon. Those things na mga bagay, we tend to think na yun ay mga normal na occurrence sa mananampalataya, pero yun ay mga patunay that there is really a spiritual battle that is going on. At dito sa Ephesians, sa huling bahagi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, he understood this, I understand this, na itong mga bagay na ito ay nangyayari sa buhay ng mananampalataya. That's why dito sa final na section ng kanyang sulat, he is like a general na alam niya, iiwanan niya na after ng sulat na ito, they will be on their own.
na kumbaga may pastor sila but hindi na si Pablo, nakakulong siya. So he's like a general here na parang gusto niyang sabihin, nagbibigay siya ng speech like a general na para ihanda sila sa labanan. And one of those na mga bagay na binanggit niya dito is yung pagsusuot ng full armor of God. At yun ang tinatalakay natin at nandun na tayo sa part 3 ng pinamagatan natin na sermon natin na God's armor for His people. That is Ephesians 6:14 to 17. So nice natin na basahin muli yung Ephesians chapter 6:14 to 17. Verse 14, stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. May God bless the reading of His Word. Narito na tayo sa pangatlo at panghuling bahagi ng sermon natin tungkol sa armor of God na pinamagatan nga natin na God's armor for His people. Nakuha natin yung title na ito, itong pamagat na ito dahil ang 6 na bahagi ng kasuotang pandigba dito ay bahagi ng tinatawag ni Pablo na the whole armor of God. Kumbaga, it belongs to God. It doesn't belong to us. So, it is God's own armor which He provides for His people. Minabuti nating i-emphasize yun kasi palasak at alam naman natin, popular ang text na ito at napakarami ng mga, siguro nakarinig na kayo ng sermon, 1 or 2 sermons about this text or this passage, pero ang ine-emphasize ay yung tungkol sa human effort ng tao. Just like ang interpretation about the belt of truth is studying the truth or speaking the truth with integrity. Now, lahat ng dealings mo dapat meron kang katapatan at dapat ay totoo ang lahat ng iyong mga sinasabi. Sa breastplate of righteousness, it is like acting righteously in every situation. Hindi ka dapat manluloko. You should be righteous sa lahat ng mga dealings mo sa ibang tao. And then yung shoes of readiness that comes from the gospel of peace, ang usual na interpretation dito is yung challenge na you preach the gospel in all places and ways possible. At marami pang iba na ang ine-emphasize ng mga preachings ngayon tungkol dito ay human effort. Hindi nito na ipapakita yung diwa ng nais ni Pablo na sabihin sa mga bumabasa ng sulat na ito. Ang nais sabihin ni Pablo dito ay tungkol sa pagpapalakas ng dependence nila sa Diyos. Kasi nga, ang ina-emphasize dito hindi yung magagawa ng tao, kundi yung supply, yung provision ng Diyos na sa gitna ng napakalakas na spiritual forces na nasa ilalim ng pamamahala ni Satan, dapat nilang labanan. What believers needed to have is God's resources, not their own, let's say, willpower, o kaya yung their own righteousness that na meron sila ngayon. Bakit ganon? Kasi sinabi ni Pablo sa verse 12 na yung kalaban ay hindi lamang laban sa dugo at laman. Ang ibig sabihin ng dugo at laman doon ay yung tao sa kanilang frail and weak capacity. Kaya hindi niya sinabing direkta na we're not dealing with fellow men. Sinabi niya dito ay we're not dealing with flesh and blood. Ang ibig sabihin you're not dealing with weak people like you. Ang sinasabi niya kundi you're dealing with the powerful beings. They are rulers. They are spiritual forces. Kumbaga, kumpara sa mga mananampalataya, no match sila dito. Ngunit,
ang whole armor of God, kung nakasuot ito sa mananampalataya, kayang-kaya nilang manatiling nakatayo ng matatag. Kasi sa Diyos ito galing. And God made them available to His people, to us, na tayo mga anak ng Diyos. And this should give us confidence in standing firm against Satan's attacks. Kaya nga nakuha natin yung message na the fact that the pieces of the Christian's armor come from God. It means that we can confidently stand against Satan's attacks while wearing them. Makakatayo lamang tayo sa laban sa mga gawa at lalang ng kaaway if we are wearing this spiritual armor na ito na ibinibigay ng Diyos. And this is God's armor. At kung makikita natin yung mga figures dito, yung breastplate of righteousness, itong shoes for the gospel of peace, it comes from Isaiah. It comes from the Old Testament. At doon, ito yung ginamit mismo ni Yahweh in delivering His people. At ngayon, sa New Testament, dito sa Ephesians, hindi na ito ginagamit ng Diyos para i-deliver ang tao niya, kundi binibigay niya na ito ngayon sa kanila. Isinusuot. So, this is primarily God's armor. Kaya nga, this is God's, the whole armor of God. Ito yung naisabihin ni Pablo sa mga taga-Efeso. At ito ang naisabihin ng Diyos sa atin. Sa provision niya tayo magkakaroon ng confidence at ability na tumayo laban kay Satan. Kung sa sarili lang natin, siguradong babagsak tayo, gaano man tayo kabilib sa sarili nating katwiran at kakayanan. Ganito ang nangyari kay Pedro. We know na bago pa dakpin ang ating Panginoong Hesus, binalaan na siya. Na sinasabi niya, you will all fall away. Sinabi ng Panginoon kay Pedro, you will all fall away. Because katulad sa sinabi sa Old Testament, that the shepherd will be taken away and the sheep will scatter. And sabi ni Pedro, no, Lord, hindi ko kayo iiwan. Sabi niya, even though they all fall away, I will not. And then Jesus said, truly I tell you, this very night, before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. At doon, pinakita ni Pedro yung height ng kanyang arrogance at yung self-confidence niya. Sinabi niya, if I must die with you, I will not deny you. Kaya nga, sa ang result, he denied Christ thrice with oath. I swear to you, hindi ko kilala yung tao na yan. Kaya madalas ay ganon ang marami sa atin. Unconsciously tayo nagtitiwala sa sarili natin at hindi sa Diyos. Katulad ni Pedro ay hindi natin inaalintana yung warning ng salita ni Jesus. Meron tayong formidable na kalaban. Satan is like a roaring lion walking about, seeking whom he may devour. Sino man yung kanyang kayang masila or kanyang makain at pamunuan. So, Satan, kumbaga, may warning na tayo mula sa salita ng Diyos. We know na yun din ang talagang pakay ni Satan. At ang punteriya niya ay tayo din. Pero imbes na pakinggan yung warning, just like Peter, sinasabi niya, iniisip natin marahil, teka, malakas ang kaaway kakayanin ko ba? Dapat ganon yung ating iniisip na malakas ang kaaway. Kakayanin ko ba? Pero ang madalas na nagiging saloobin natin, si Satan, wala yan. Tapos na yan. Tapos na siya. Natalo na siya sa krus. Total, nakapag-devotion naman ako kanina, tapos nakinig naman ako ng sermon nung Sunday, kayang-kaya ko na to. Kumbaga, we don't voice those words out, pero bago pa man, kumbaga, kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos at hindi ka nag-a-avail ng mga ready armor na ito mula sa Diyos, you're sending the message na parang kayang-kaya mo lang ang labanan. Kaya ang kailangan nating armasan ang ating sarili ng mga kasuotang ibinibigay ng Diyos. Inisa-isa na natin yung mga
mga kasangkapan na ito o yung mga kasuotang pandigma na ito. Una, yung belt of truth. At nakita natin, yung truth na galing sa Diyos ay parang belt na pangtali sa mga loose ends ng ating paniniwala. Just like belt. When Old Testament people are getting ready to work, hindi sila makapag-work kung may mga sagabal sa kanilang pagkilos, lalo na sa kanilang kamay. Yung kanilang tunic, kailangang mabigkisan. And that's the use of belt in their time. Kaya tayo rin, sa paglaban kay Satan, we need to get ready in fighting him, pero kinakailangan bigkisan natin ang katotohanan, yung ating mga loose ends na paniniwala. Yung mga hindi tayo sure, pero somehow pinapaniwalaan natin. Para hindi ito maging sagabal doon sa ating paglaban kay Satan. Kasi minsan doon ikakapitulate, ikakapitalize ni Satan yung mga loose na ating paniniwala. Just like we don't really believe there is hell, o kaya we don't really believe na parang mawawala yung reward. Ang Diyos ay mabait at hindi niya tayo ipapunish or hindi niya tayo papaluin whenever we sin kasi we're saved. Yung mga ganong mga paniniwala, these are loose ends, mga maluluwag. Kumbaga, hindi siya tatayo sa salita ng Diyos, pero somehow, ito yung nagdidikta ng ating mga desisyon sa buhay. And we need to correct that by having this truth like a belt na parang ibigkisan mo yan, ayusin mo yan sa pamamagitan ng katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. And then yung breastplate of righteousness, yung sinasabi ni Pablo dito, yung katwiran parang baluti na nagko-cover sa dibdib ng mananampalataya. And this is the righteousness of Christ na ipinangtakip sa atin. So whenever Satan accused us of God sees us right before His eyes, kasi nakikita tayo ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan kasi ang nakikita niya yung katwiran na nakabalot sa atin. So, putting that righteous breastplate of righteousness means, kumbaga, dumipende tayo doon. Doon tayo bumangko at doon tayo humugot ng lakas whenever we are being attacked. And then yung pangatlo, yung boots of peace, yung kapayapaan na mayroon tayo sa Diyos dahil sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan ay parang boots na nagbibigay sa atin ng stability to stand sa ating pakikipaglaban. Noong ancient times, Roman soldiers' boots are spiked. May mga spike siya so para magkaroon ng stability during sa laban. And then lastly, yung shield of faith. Na yung shield ng Roman army nung panahon na yon ay it is made of wood and then meron siyang cushion na leather. At yung leather cushion na yon, tingin natin unnecessary. Bakit kailangan ng leather cushion? Di ba pwede yun pang sandata, panakit. Pero ang purpose pala nun is before the battle, ay isusuk nila yon magdamag sa tubig so that whenever may mga fiery darts, yun ang extinguish ng mga fiery darts na yon. So mamamatay yung apoy. And just like our faith, ito yung nag-check. Ito ang nag-extinguish ng mga damaging effect, ng mga bagay na binabato ng kaaway, lalo na yung mga vices na addicting vices na ibinibigay na allurement ni Satan sa atin. So, the question for now sa atin is, what are the last two pieces of the armor of God that He provides for us? And yung panlima doon ay yung helmet of salvation, and lastly ay yung sword of the Spirit. Yung panahon ng ancient Rome, helmet was used by virtually all ancient warriors as a very important part of their armor. Alam naman natin ito. Sa mga movie, lahat sila nakasuot ng armor or ng helmet. Again, ang image na ito ay galing sa kasuotan ng Roman soldier being
imprisoned si Pablo doon sa Rome, ay na-observe niya itong mga Praetorian guards na nagpapalit-palit sa kanya na buwardyahan siya. At habang sinusulat niya yun ang image na iniisip niya. Ang helmet ng Roman soldier, it's either gawa sa leather or metal. Mayroon itong plates na nagko-cover sa muka or sa pisngi, at mayroon din na nagko-cover sa batok. Kaya halos natatakpan ito ang buong ulo ng sundalo. Nakalitaw lang is yung mata and also yung bibig. Napakahalaga ng helmet sa labanan dahil pinoprotektahan ito ang ulo laban sa mga bato, kamao o kaya espada at mga projectiles, pana o kaya sibat at ano pang mga projectiles yan na lumilipad during battle. Alam ng soldier na isang tama lang sa ulo ay maaari magdulot ng matinding pinsala. Kaya naman ang helmet ang mas nagbibigay ng confidence sa sundalo kaysa sa lahat ng mga armor na mayroon siya. Ito yung talagang nagbibigay ng confidence kasi very vital ang kafale, ang head sa mga sundalo. Paul is using this helmet as a metaphor for salvation. Kumbaga, helmet of salvation, ang ibig sabihin nun ay helmet which is salvation. Yung of doon is yung genitive of apposition. Kumbaga, yung salvation, dinedescribe, ano ba yun? Pinapatungkol niya, ano ba yung helmet? Kasi metaphor lang yung helmet dito. Kumbaga, wala naman talagang helmet na dapat suotin. Ang sinasabi lang ni Pablo dito, you need to wear on your head yung salvation. Yun yung sinasabi niya dito. So, yung salvation ng mananampalataya, parang helmet ito na nagbibigay ng matinding confidence sa kanya. So, yung salvation ay ng mananampalataya, yun yung nagbibigay ng confidence. At talagang matinding source ng confidence ng salvation, lalo na sa context ng Ephesians. Bakit? Kasi napakatindi yung paglalarawan ni Pablo sa salvation na natamo nila dahil sa biyaya ng Diyos. Doon sa chapter 2, verses 5 to 9, 2 beses niyang binanggit yung by grace you have been saved. Pero kung papansinin niyo, sa kalagitnaan ng 2 verses na yon, there is verse 6 na binanggit niya yung patungkol doon sa effect ng salvation na yon. Ano yun? Sinabi niya, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Kumbaga, ang sinasabi niya dito, bunga ng kaligtasan nyo, you are now with Christ in His resurrection and exaltation. It means, yung salvation ng mananampalataya, nagdulot ng union nila with Christ to the point na kahit na sila'y nasa lupa pa lang, in a sense, kasama na sila ni Kristo na naghahari, nakaupo na doon sa kanan ng Ama. So, anong ibig sabihin na sila ay kasama ni Kristong nakaupo na? Nandun pa lang, kumbaga tayo, nandito pa lang tayo, pero in what sense nandun na tayo at kasama na ni Kristo? Ang ibig sabihin lang po nun, they share or we are sharing in the position of power that Christ has right now. Kung siya nakaupo na in power, ay tayo rin. We share that position. And alam niyo po, very striking ang katotohanan na ito. Kasi yung power at authority ni Kristo ay binanggit ni Pablo sa chapter 1 na mataas sa lahat ng authority na nag-e-exist ngayon, including supernatural powers. So sinasabi niya, because of your salvation, you share that power with Christ. At yung power na yon, nilagay ng Diyos si Kristo above all rule, even spiritual forces. Doon sa chapter 1, verses 20 to 21. And sinasabi ni Pablo dito, pinagpe-pray ko maintindihan nyo yung great power that is na meron maintindihan nyo yung power na meron ang Diyos. This is the power that worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places,
far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. So, sinasabi ni Pablo dito, Christ is now sitting in a position of power na mataas sa lahat. And because of our salvation, we are united in Christ, sharing in that position of power above all spiritual powers that tries to attack us. Because of our salvation, ano na yung position mo ngayon? Weaklings ka pa rin ba? No. You are sharing that power with Christ. In other words, yung ating salvation ay matinding proteksyon laban sa atake ng kaaway dahil pinapaalala nito sa atin yung victorious position natin kay Kristo. And that would give us both confidence and power to withstand Satan's attacks. And that's the point. Whatever Satan throws at us, our salvation will give us confidence and power to withstand it all. Ang salvation natin na magbibigay sa atin, both confidence and power to fight all of it. Madaming pwedeng ibato ang kaaway sa atin. Temptations, doubts, fears, regrets, discomfort, unbelief, at marami pang ibang mga bagay. And we need to take note na mahirap talagang harapin ang gawa at lalang ng kaaway. I hope doon sa ating punto na ito, hindi natin naiisip na baliwala na lang pala ang kaaway. Hindi sinasabi ng ating text na ganun. Kumbaga, I'm still asserting here na mahirap pa rin ang labanan. It will always be challenging. Pero yung salvation na natamo natin dahil kay Kristo, kahit na mahirap ang labanan, magbibigay ito sa atin ng confidence and power to overcome. Nagbibigay ito ng confidence. Bakit? Dahil pinaparealize nito sa atin na we are already victorious in Christ. Our champion has already defeated Satan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At pag nare-realize natin yon, lumalakas ang loob natin dahil kahit na anuman ang ibato sa atin ng kaaway, katulad ni Sarah, nasa atin ang huling halakhak dahil atin pa rin ang ultimate victory sa union natin because of the union with Christ. Yung union natin with Christ. Yung salvation din ang nagbibigay sa atin ng power to overcome kasi sa salvation natin ay napatawad na tayo sa kasalanan at nakalaya na tayo sa dominion ni Satan. Sa krus ay sinira ni Jesus yung power ng kasalanan at ni Satan laban sa atin. At sa oras na tayo naligtas, na-i-apply yung paggiba ng stronghold ng kasalanan at ni Satan sa ating buhay. Kumbaga, na-defeat na ni Kristo si Satan at nung ikay naligtas, na-apply yung pag-break na yon sa sin, na-cancel yung sin, and then yung power ni Satan wala na rin sa atin. And of course, we have now the grace of God and the Holy Spirit to give us power to overcome. Yun yung mga katotohanan na kaakibat ng ating salvation. Itong mga ito, yung breaking down ng power of sin at yung bestowal of grace and yung indwelling of the Holy Spirit, these are objective realities ng ating salvation at maaaring minsan iniisip natin, bakit kaya kahit na gano'n na nga nangyari sa akin, na-cancel na yung sin, wala nang dominion si Satan sa akin, pero bakit parang nagagapi pa rin ako? Bakit parang hindi ko pa rin live out or napapamuhayan yung aking pananampalataya. Minsan nagagapi ako ni Satan. Parang ang hirap labanan ng temptations. Dito papasok yung utos ni Pablo na isuot yung salvation na parang helmet. Dito yung papasok kasi
positionally, gano'n na tayo. Objectively, tayo ay pinatawad na ng Diyos. Wala nang dominion si Satan sa atin, pero kinakailangan pa rin nating isuot yung salvation natin. Yung mga objective realities na yon, we need to do something about it, about those things. Paano yung pagsuot? We need to realize these objective realities na kasama ng salvation natin. Hindi ibig sabihin, ligtas ka na ngayon, wala ka nang gagawin. You need to realize this. Kinakailangan mong namnamin. Kinakailangan mong tingnan. Ano bang bagay yung naidudulot ng salvation sa akin? And then, kailangang ipaalala natin sa ating sarili itong mga bagay na ito. At kasama sa realization, yung pag-a-appropriate nito sa ating buhay. And yun yung gusto kong i-challenge sa atin. Kasi yun yung challenge ni Pablo sa kanila. You wear this helmet of salvation. And the thing na sinasabi niya dyan is, ito, stand against Satan by appropriating your saved status in your Christian life. You appropriate. Kumbaga, labanan mo si Satan sa paggawa ng hakbang na naaayon sa kalagayan mo ngayon na ligtas. Kinakailangan may gawin ka. You need to wear this. Yung dependence mo, hindi dapat magdulot sa'yo na, okay, Lord, ikaw nang bahala. No, you need to wear this. You need to take this helmet of salvation and put it on sa'yo. Paano ito? Kumbaga, alam mong canceled na yung power ng sin, hindi ka magiging idol dapat. At wala ka nang gagawin sa Christian life mo. Kung paanong yung stagnant na water ay kalaunan, ito ay dudumi at babaho, ganyan din tayo na mapapasukan ng kasalanan at marurumihan kung hindi natin i-exercise yung ating pananampalataya. So you must discipline yourself. And the discipline na kinakailangan natin gawin is yung mortification of sin, of our remaining sin sa atin. Patayin mo yung kasalanan kung alam mong wala na pala itong power sa laban sa'yo. Yun yung challenge sa atin. Cancel na yung sin, wala nang dominion yung sin. The challenge for us is, fight. Mortify. Kill that sin. At yung killing of sin, hindi yan isang bagay, isang gawain lang, isang araw na gawain yan. Lifetime yan. Parang kung paano mo patayin ang isang puno, hindi yan puputulin mo lang ng lagare sa isang putulan lang dahil darating ang araw, tutubo ulit yan. It will shoot up branches again, leaves and branches. Pero ang dapat mong gawin is you shake hanggang sa lumuwag yung roots doon sa lupa at saka mo siya bunutin. And that's the way din ng pagpatay sa ating kasalanan. And the only way para mapatay yun, katulad sa sermon kanina, palitan mo yan ng ibang bagay, na mga mas pleasurable na bagay. And the Puritans have called that vivification. Pagpapatingkad ng pagtingin doon sa mga bagay na mga makalangit, na counter, na mga pang-counter doon sa mga kasalanan na yan. So, siguro, kung hindi tayo ganon, natatawa si Satan sa atin at sobra siyang nadadalian na patumbahin tayo kasi yung katotohanan ng salvation na dapat ay nagbigay sa atin ng enthusiasm to fight sin, ay ito pa yung nagiging rason natin para maging relax at ibaba yung ating helmet, yung ating guard sa kasalanan. Save naman na ako, kaya ano man ang mangyari sa akin, save ako, walang problema. Nasa panig pa rin ako ng Diyos. Pag ganun ang thinking natin, lumalambot at numinipis yung ating helmet, unti-unti ay nagiging mahina
ang pananggalang natin sa mga tirada ni Satan. So, since you are saved, and the power of sin has been canceled in you, begin to mortify your sin. O kaya, papaano yung pagsuot? Papaano yung pag-appropriate ng saved status mo ngayon? Alam mo na binigay ng Diyos sa mga anak niya yung grace. Binibigay niya ito na parang power or force to fight sin. Anong gagawin mo ngayon? Hihintayin mo na lang ba yung grace na yon na available sa'yo? Wala ka na bang gagawin? Kasi kasama na yun sa salvation mo? No. We need to appropriate this in our life. Papaano? By availing the means of grace. Preaching, o kaya sacraments, corporate worship, fellowship, prayer, Bible reading, Bible meditation. Doon pinapadaan ng Diyos yung biyaya niya. Kaya, hindi ibig sabihin na ligtas na ako ngayon, ang biyaya ng Diyos sa akin is being shed abroad sa akin. Wala na akong gagawin. No. Meron kang kailangang i-avail. And those are the means of grace. To neglect these things is to neglect the grace of the means. Kaya weak tayo in fighting Satan madalas kasi walang force yung grace na nagtutulak sa atin to resist temptation. Bakit? Kasi we're not availing those means. So since you are saved and the grace of God is available to save people like you, avail of that means. That's one thing to put on your salvation. Pangatlo, alam mo din, bilang ligtas na may Holy Spirit ka sa buhay mo to help you win against your temptations, pero you on yourself don't fight sin. In fact, ine-entertain mo yung sin, anong mangyayari? You are just grieving and quenching the Holy Spirit that is in you. Kaya naman walang tulong mula sa Diyos sa labanan ng kasalanan. Try to do what pleases God. Ito yung advice. Try to do what pleases God. Live appropriate lifestyle na bagay sa isang ligtas na katulad mo. And do what glorifies God. Para hindi mo mag-grieve ang Holy Spirit and you might have power na pwede niyang ibigay sa iyo. Kaya, minsan, akala natin nandiyan lang Holy Spirit, wala tayong ginagawa. Yung ating pag wala tayong ginagawa, doon tayo na-atake ng kaaway and doon tayo nakakagawa o kaya nakakaisip man lang ng mga impure thoughts. And those impure thoughts grieve the Holy Spirit na dapat na-avail mo yung power ng Holy Spirit. Pero, ang nangyayari is you miss that power na available dapat sa iyo because of quenching the Holy Spirit or grieving Him. So, siguro katulad ko, naisip mo na ang hirap pala na i-appropriate yung salvation bilang protection laban kay Satan. At maybe you find yourself failing in some respect dito sa mga bagay na ito. Open pa rin. Ito yung comfort na gusto kong ibigay sa inyo. Kung ligtas ka ngayon, anak ka ng Diyos ngayon, open pa rin yung forgiveness na ino-offer sa iyo ng Diyos. Katulad ng forgiveness na naranasan mo kahapon o ng ibang mga araw. Sa katotohanan, hindi pa rin tumigil si Jesus na mag-pray sa iyo. And He still wants to cleanse you from that sin and to correct you on that failure. Ganyan ang ginawa niya kay Pedro after na i-deny siya nito. Hindi siya naging vindictive. Nung siya ay nag-resurrect, hindi niya hinanap si Pedro at nandoon yung kanyang vindictive spirit na papagalitan ko tong si Pedro at hindi ko na siya ibabalik. Papakita ko yung kanyang mali at papakain ko lahat ng kanyang mga pinangako sa akin. Hindi. Ang ginawa ni Kristo, pinatawad si Pedro at inirestore. Ganun din tayo. Kung sa tingin mo, you're failing in appropriating this salvation status sa buhay mo bilang Kristiyano, you come to Christ. At kung wala ka ngayon kay Kristo, kung bisita ka namin, and you think wala pa si Kristo sa buhay mo, marahil anak ka ng miyembro ng SABC and you are hearing this message,
This is the sad truth. You are under the dominion of the devil. And you don't have the helmet of salvation. And you are missing such a merciful master. Yung merciful master na sinasabi ko kanina, laging willing to accept and to forgive His people. You're missing that such merciful master. But I am offering Christ to you. Magtiwala ka sa Kanya at mararanasan mo ang buhay na may mabuting Panginoon. So, I would like to give you the last part or the last piece of armor, the sword of the Spirit, doon sa pangalawa at pangatlong bahagi ng verse 17, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, this is the last and most unique of all pieces of God's armor, being a weapon. Primarily, weapon ito, hindi naman ito armor. Gusto kong linawin, hindi po yung Spirit ang sword dito. Sinabi po natin na yung mga naunang 5 pieces ng armor, yung katulad ng belt of truth, yung word na off doon ay genitive of apposition. Meaning, tinutukoy ng off kung ano yung belt. Kumbaga, sinasabi niya, belt of truth, sinasabihin, belt which is the truth. So, ang dapat suotin ng mananampalataya hindi yung belt, kundi yung truth mismo. Suotin yung truth na parang sinturon. Yan ang sinasabi niya doon. Pero dito po sa word of the Spirit, yung word dito sa verse 17, yung off dito ay hindi po genitive of apposition, kundi genitive of source. Anong ibig sabihin? Meaning, tinutukoy ng off kung saan galing yung sword. Anong ibig sabihin? From the Spirit. So, sinasabi ni Pablo dito na yung sword ay galing sa or pagmamay-ari ng Spirit. Kaya naman, ine-explain ni Pablo, dito, meron siyang explanation na sumunod. Anong sinabi niya? Which is the Word of God. So, ang sword ay yung Word of God. So, binibigay niya dito, ano yung metaphor dito? Ang metaphor is the sword of the Spirit. Ano yung tunay na dapat mong panghawakan at gamiting weapon? That is the Word of God. So, inutusan sila ni Pablo na hawakan at gamitin yung Word of God na parang espada para labanan ang atake ng kaaway. So, ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng knowledge sa Scripture at yung kakayanang i-apply ito sa mga sitwasyon ng buhay, lalo na sa panahon ng temptation. You remember that. Knowledge of Scripture and the ability to apply it to every situation, lalo na sa temptation ni Satan. And that's the point. In standing against Satan, it is crucial to know the Bible and to relevantly apply it to his testing or temptations. Yung pagtayo laban kay Satan, napakahalaga na dapat nating malaman ng ating Bible. Alam natin ang content ng Bible natin at alam natin paano ito relevantly i-apply. Lalo na sa testing and temptations. We have the supreme example of this in Jesus when He was tempted in the wilderness. Diba? 3 beses siyang tinempt ni Satan, ngunit 3 beses ding sumagot si Jesus using words from Deuteronomy. And the effect of that is He won that testing na nagapi, umalis, iniwan siya ni Satan. And that's the proper way. Kaya nga naintindihan natin ngayon, si Jesus ang pinakamatinding na tempt ni Satan. 3 lang yun Diba 3 testing lang yun? Hindi. Siya na yung pinakamatinding tao na nabuhay sa mundong ito. Bakit? Siya yung all the time nabibigyan siya ng temptation ni Satan, sasagutin niya ito ng salita ng Diyos. At every time na gagawin niya yun, yung temptation palakas ng palakas. So, siya yung nakatanggap ng mas matinding temptation sa ating lahat. Bakit? Tayo, konting temptation lang. On the first part pa lang, first temptation pa lang, second temptation pa lang, bumabagsak na tayo. Kaya hindi natin nararanasan yung mas matinding temptation ni Satan. But Christ had it all. Lahat, na-exhaust lahat
kay Christ yung temptation na pwedeng ibigay ni Satan. And he did well in defending yung kanyang pagtitiwala at yung kanyang focus sa kanyang goal, and that is yung glory ng Ama. Ang ganda ng senaryong yun kasi makikita natin doon yung author ng ating pananampalataya nag-iwan sa atin ng example how to win against Satan's temptations. At hinahamon tayo ni Pablo dito na katulad ng psalmist, we read itong Psalm 119:11, I have hidden your word in your heart that I might not sin against you. Sinasabi ng psalmist, para hindi magkasala sa Diyos, itinago niya o kaya inimbak niya sa kanyang puso ang salita ng Diyos. So, hindi lang niya binasa, kundi itinago. Kasama na doon yung meditation, kasama na doon yung readiness to use it whenever we need it. He need it. So, I want to give you this challenge. Stand firm against Satan by arming yourself with the Word of God. Tatagan mo ang iyong pagtayo laban kay Satan sa pamamagitan ng pag-armas ng iyong sarili ng salita ng Diyos. Alam niyo, yung pag-aarmas na ito ay hindi nakukuha overnight o sa isang upuan lang. Ito ay ito ay advice. Ito ay regular na pagbabasa ng Bible. Katulad ni Archancuge, this is the sad reality na observation niya. Sabi ni Archancuge, some who have been believers for years have never read and the Bible through once. Kumbaga hindi pa nila nabasa kahit isang beses man lang ang salita ng Diyos. There are truths God has for us that we have inconvenienced ourselves enough to discover. No wonder they are empty. Napaka-empty daw. Ang dami daw available na mga katotohanan dapat ay na-avail mo pero hindi nila na-avail. Bakit ba kailangang tuloy-tuloy at paulit-ulit nating basahin ng Biblia? Kasi ito yung katotohanan. Yung memory natin, it cannot stock up all the details, all the truths that God wants us na ibigay sa atin. Kaya hindi kayo hinto na nabasa mo na sa loob ng isang taon, maybe nabasa mo ang Bible ng isang beses. Okay, sa loob ng 3 taon nabasa mo ang salita ng Diyos ng from cover to cover. Ang advice is ulitin mo ulit. You read it again from cover to cover. Una, nakakalimutan mo lahat ng nakakalimutan mo maraming portions doon. And one thing is so precious about the Word of God. Pag binabasa mo ito paulit-ulit, yes, naalala mo yung mga nare-refresh ka doon sa mga dating musings mo, sa mga nadi-discover mo, pero minsan darating yung panahon na parang, teka, nabasa ko na ito dati, pero bakit ngayon ko lang naintindihan ito? Bakit ngayon ko lang nakita ito? Ang ganda pala. There are gems hidden there in the Word of God na paulit-ulit. Pag paulit-ulit mo itong binabasa, lalabas yung mga gems na yon. Di ba? We experienced that. The same preacher preach na magkasunod doon sa isang text. Doon sa same text na yon, pero magkaiba yung mensahe na lumabas. Magkaiba yung application. Pero same interpretation, pero yung application fresh at relevant to our situation both. So, paulit-ulit nating gawin yon. And then, yung pangalawa na advice dito na I want to challenge you, meditate on the Word of God. Listen, dun sa opening ng Psalm. Diba? Psalm chapter 1 or Psalm 1 verses 1 to 3. The blessed man, the happy man, who is he? Sinabi ng psalmist, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seats of scoffers, but his delight is in the law of God, in the word of the Lord. And on his law,
He meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its seasons, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. This is the blessed man. Ano yung rason bakit nagpa-prosper siya sa lahat ng kanyang mga ginagawa? Bakit nakikita ng mga tao that this person is different among the rest? It is because yung kanyang thoughts saturated by the Word of God. He meditates on it. Kaya yun yung pangalawang challenge sa atin. Not just read the Bible. You meditate the portions of the Bible na binabasa mo. And then pangatlo, you memorize the Word of God. Ito yung natutunan ko sa mga dating sa circle na pinanggalingan ko, na particularly yung pastor na pinanggalingan ko, magaling yung kanyang memory sa salita ng Diyos na talagang kino-quote niya. Whenever may tanong sa kanya, hindi niya na kailangan buklatin yung Bible niya, naku-quote niya yung verse na kailangan niyang palabasin. Ganun yung ginawa din ni Kristo, di ba? Nung tinempt siya, wala siyang dalang Bible, ngunit nagawa niyang i-recite yung verses na kailangan niya on that moment from Deuteronomy. So, and then, lastly, na gusto kong i-challenge sa atin, you study the Word of God. Hindi lang para sa mga preachers ang pag-aaral sa salita ng Diyos, kundi para sa lahat ng anak ng Diyos. Kanina lang, we're talking with the brother at nakikita niya na-appreciate niya yung pag-aaral ng salita ng Diyos, na merong tulong ng mga naunang mga Kristiyano, commentators to guide yung interpretation, na nag-guard siya sa mga maling katuruan. Nakikita niyo yung history, how the people of God have interpret this verse, at doon nag-guide siya, na-appreciate niya yung study niya ngayon. At hindi lang yun para sa mga preachers. This is also for the people of God. Lahat sa atin dapat pag-aralan ang salita ng Diyos. Whether private yan, katulad sa kausap ko kanina, or public Bible study yan, we need to do it. Kaya we are blessed, meron tayong mga Bible studies. And we are book studies then that are focusing on what the Word of God is telling us. Primarily, sino si Kristo? Di ba? Sino ba si Kristo? Sa women's fellowship, knowing Christ. And then sa men's fellowship, the whole Christ. So, saan ka pa? You avail on those means. Gawin mong, i-capitalize mo yung mga ganong available na mga means para pag-aralan ng salita ng Diyos. And hindi mo kasi alam kailan mo siya pwedeng gamitin. Kailan ka atakihin, at saang portion ng buhay mo atakihin ka ng kaaway, saang parte ng buhay mo atakihin ka ng kaaway. And one thing na pwedeng pambala mo is yung pagkaintindi mo who Christ is. Who He is for you, na isa sa napakagandang realization ko, mas desirous si Kristo na protektahan ako kaysa ako sa sarili ko, protektahan yung sarili ko. So, napakagandang katotohanan nun, at nagbibigay yun sa atin ng power to, labanan ko na nga ito. Bitawan ko na nga itong kasalanan na ito. So, kamusta yung routine natin sa salita ng Diyos? Nakakapag-imbak pa ba tayo nito sa ating mga puso upang magamit sa oras ng pangangailangan? Si John Piper, we know yung ministry niya. Ang ganda ng kanyang ministry. He has written many books, and yung kanyang ministry ngayon ay talagang lumalago. Pero alam niyo yung secret ng kanyang ministry, of course, prayer, but dun sa kanyang bahay, meron siyang office doon. Meron siyang office sa church, pero meron din siyang office sa kanyang bahay. And every day, sa kanyang pagmulat ng mata, he would go on that office at pupunta siya sa regular Bible reading niya.
At ang ang ginagawa niya, kung nakaset yung Bible reading niya sa verse na ito, hahanap siya ng promise ng Diyos na pwede niyang panghawakan. At kung hindi niya mahanap dun sa verse na nakaalat sa kanya on that day, bubuklat pa siya ng another page or another passage just to find the promises of one promise of God na pwede niyang panghawakan on that day. Pagka daw ganun yung ginagawa niya, mas natatandaan niya yung promise. Mas natatandaan niya yung Word of God. Mas na-meditate, mas nag-iimbak ito sa kanyang isip at sa kanyang puso. So, katulad sa lesson natin kaninang umaga sa Sunday School, sana magkaroon tayo ng delight to study the Word of God, study the Old Testament, and even the New Testament. And there, magkikrystallize sino si Kristo sa ating buhay because both testaments are speaking about Christ. And that would give us very powerful weapon against the attacks of our enemy. So I want to conclude itong ating series na ito sa Armor of God. Let us be preoccupied in putting on the whole armor of God, for we are at war. Sana ito yung maging preoccupation natin. And we have said na si Kristo pala ang lahat ng armor na ito. He is our righteousness, He is our peace, He is our salvation, and He is also the Word of God incarnate. So let's pray. Lord, we are grateful sa aming lesson na ito, sa aming series na ito. Tulungan mo kami na maging conscious that we are at war. And salamat for giving us this ready armor na pwede naming suotin. Actually, nakasuot na ito sa amin. We just need to be conscious na meron ito sa amin. At gamitin namin ito para labanan si Satan. Thank you so much. Thank you for Paul and thank you for Ephesians chapter 6. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.